Magampo kita. O Diyos, amahan nga magagagahom, hugot nga mong pagtuo nga ang imong anak na matayog na banhaw. Nangabuyo kami alang sa muigsoon nga si Francisco, nga namatay diya ni Kristo. Banhawa siya pinaagi ning misteryo, ang pagambit sa himaya ni Kristo nga nabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak, nga buyugaryoban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang kalag sa mga matarong nga mga tao, panalitdan sa Dios, ug dili gayud mag-antos sa kasakit. Usa ka binuang nga sayop ang panghuna-huna nga ang mga matarong nga mga tao mamatay ug ang ilang kamatayon usa ka makalilisang nga kadaot. Ila kitang biyaan apan dili kini usa ka kadaot, sapagkat tinuod ang matarong anaa sa kalinaw sa Dios. Daw nag-antos sila sa silot, apan naghupot di ay sila sa masaligong paglaom sa pagkawalay kamatayon. Ang ilang mga giantos gamay ra kung itandi sa mga kabulahan nga ilang pagadawaton. Ang Dios nagsulay kanila, ingon sa bulawan diha sa usak hasu-hasuan, ug hikaplagan sila nga angay sa pagpakig-uban kaniya. Gidawat niya sila maingon sa iyang pagdawat sa mga sakripisyo nga sunugon didto sa altar sa mga nagsimba kaniya. Sila nga nagsalig sa Dios moabot sa pagsabot sa kamatuuran sa iyang mga paagi. Sila nga nagmatinud-anon kaniya, magpuyo uban kaniya diha sa iyang gugma. Kay siya maayo ug maluluyon kanila nga iyang gipili. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio ang atong tupad. Mulakaw ako diha sa atubangan sa Ginoo. Tanan. Diha sa atubangan sa Ginoo. Duna sila'y mga baba pandili makasulti. Duna sila'y mga mata pandili makakita. Duna sila'y mga dalungga na pandili makadungo. Duna sila'y mga ilong na pandili makapanimaho. Mulakaw ako diha sa tubangan sa Ginoo. Nito ako bisan ko ningon ako, nasakit ako pag-ayo. Mingon ako sa akong kalisang, walay tao nga kasaligan. Mulakaw ako diha sa tubangan sa Ginoo. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang butang mga alagad. O Ginoo, imo ako nga alagad, imong gilugti ang akong mga talikala. Mulakaw ako
diha sa tubangan sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin sa pagtindog alang sa panalangin. Reverend Father Ikon Supremo, ato ang ginahod nga padrikura, Father Joy Polinar, ato ang kanhiay nga padrikura, Father Jason, Father Ado, Father Dindin, mga igsuon kong mga parokyanos, mga kaparintihan o mga minahal sa kinabuhi ni Engineer Quito. Mayong buntag kaninyong tanan. Diya sa Santos nga Misa, atong mabati pag-ayo ang presensya sa Ginoo. Because here we have the real presence of Christ in the body and blood. Ato sad nga mabati ang ato ang pagkalawas ni Kristo, no? Kunya kining presensya sa Ginoo o ang suporta sa atong isig katao bililhon kaayo sa mga panahon nga sama niini, kanang mawad-an tag minahal sa kinabuhi, kanang masakitan ta, no, sa atong kasing-kasing. Akong panginaot o pag-ampo na si Mama Gumasinda, si Bong, si Gladys, si Grace, ug si Glenda, ug ang mga apo, magaanan sa ilang pagbati tungod sa presensya natong tanan dinhi karon, no? Naibitaw panultihon nga nagaingon, grief when shared is cut into half. Tinuod nasakitan ta sa kamatayon ni Engineer Quito, but at the same time we are also thankful to God, no? Pasalamat na ta sa Ginoo kay taas-taas pud ang hinabuhi niya, no? Daghan gani mawala sa sayo nga pangidaron, pero si Nong Quito nakaabot siya 89, no? 89 years. Gawas niya na pasalamat ta tungod kay kini nagpasabot nga dili na madungagan ang iyahang pag-antos. Dili na siya moadto sa ospital aron magpadoktor. Wala na'y daghang tambal nga imnon. Wala na'y daghang gabi nga dili siya makatulog. Mga panahon nga dili siya ganan mukaon. Wala na'y panahon nga maglabad iyang ulo o naa siya laing bation sa iyang lawas. In other words, to put it simply, Engineer Quito can now rest in peace.
Ug labaw sa tanan mga igsoon, angay ta magpasalamat sa Ginoo tungod kay si Engineer Quito makadawat na sa kaluwasan nga gisaan ni Kristo. Sa tanan nga nahigugma kaniya. Matud pa ni Kristo diya sa Ebanghelyo, whoever believes in me, though he dies, will live forever. Si Engineer Quito, just like all of us, doon na po siya pagkatawhanon, doon na siya mga kakulangon sa iyahang kinabuhi. Pero nasayod ta, yun sa niya paghigugma ang Ginoo, o yun sa niya paghatag o panahon sa pagampo, pagsimba, o pag-alagad sa simbahan. Ang mga taga buoy nasayod nga si Engineer Quito nahilambigit pag-ayo sa parokya. Gani, he was instrumental in the beginnings of this parish. Kauban siya ni Father Joy Joy sa pagpahiluna nga kining maong parokya makasugod isip usa ka bag-o nga parokya sa diocese sa Tagbilaran. And for that, nasayod ko masaligon nga kining tanan makatabang sa pagsulod ni Engineer Quito dito sa gingharian sa Dios, no? So bisan dili sa perpekto, we remain trustful that he will have a good space in the kingdom of heaven. Karon sa ebanghelyo nga gibasa nato, ato nadungog ang mapasaligon kayo nga mga pulong ni Kristo. Ayaw kamo kahadlok, ayaw kamo kabalaka. No? Pagkanindot paminawon, ilabi na sa mga panahon nga sama ni ini. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug ako mag-andam ug dapit alang kaninyo. Mga igsoon, matagigayon nga dunay igsoon nga mamatay, mapahinumduman ta sa kamatuoran nga kitang tanan lumalabay lang nining kalibutan. And we badly need this reminder because our greatest foolishness is to think that we are to live here forever. That's foolishness. So, nindot ni nga pahimangno natong tanan. Doon ako'y nabasa nga nindot nga mensahe. It says, we are born without bringing anything into this world. And we die without taking anything with us. Tinood dili. Tinood kayo, no? But the sad thing is, in the interval between life and death, we fight for what we didn't bring and what we cannot bring. Pagkabinuang yun, no? Kasiguro man ko kining mga binili ni Nong Quito, di man sila mag-away para sa mga butang nga wa na to dalha o sa mga butang nga dili na to madala. Pero ang daghan diha sa katilingban, no? Matintal gyud mao ni nga nindot kay ni nga pahinumdom natong tanan. Kung usahay magunahon nata nga mag-away sa mga butang ning kalibutan, please forget about it. Kay ang tinuod wa jud tay madala sa atong pag-adto sa Ginoo. But there is one. Saint Francis of Assisi once said, remember that when you leave this earth, you can take with you nothing that you have received. Only what you have given. Uy, pagkanindot, naaday tayo madala. Abi na to, wa gitay madala. Pero naaday tayo madala. Unsa na to madala? Kadtong atong gipangbuhian. Kadtong atong gipaambit. Kadtong atong gihatag. Kadtong atong gitabang sa mga tao nga may panginahanglan. These are the things that we can bring with us when we face God in heaven. Masaligon tang tanan nga si Engineer Quito, daghan siyang madala. Daghan siyang madala. So, mga igsoon, ilabi na sa mga sakop sa pamilya,
Akong pag-ampo nga magmalinawon tang tanan. Tungod kay doon tayo akong pagtuo sa Ginoo nga nahigugma nato ug tungod kay misalig ta nga si Engineer Quito ipahiluna gyud sa Ginoo dito sa iyang gingharian. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. 'Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven. Atong ilubong sa tumang pagtahod ang lawas sa atong igsoon nga si Francisco uban sa iyang tawhanong kahuyang o kakulang sa kahingpitan. Uban sa pagsalig, magampo kita sa Dios ang maghatag og kinabuhi sa mga butang. Aron iya untang banawon kining patayng lawas ngadto sa kahingpit ug sa katilingban sa mga santos. Magmaluluyon unta ang Dios diha sa paghukom kan Francisco ug pasayloon unta ang tanan niyang mga sala. Dadununta siya ni Kristo ang maayo magbalantay ngadto sa matuod natong paluyanan. Din magpuyo siyang malinawon uban sa Dios nga atong Amahan. Tipon sa tanang mga santos nga tubangan sa hari nga way katapusan. Magmalipayon unta siya hangtod sa kahangturan. Mga santos sa Dios, sumari kamo ug tabangi siya. Mga anghel sa Ginoo, sugatan ninyo siya. Hinaut unta nga si Kristo nga mitawag kanimo, muhipos kanimo ngadto sa iyang mga bukton. Hinaut unta nga mga anghel modala kanimo ngadto sa kiliran ni Abraham. Pahulay nga dayon ihatag kaniya og Ginoo, o ang imong kahayag mo da nagunta kaniya hangtod sa kahangturan. O Amahan nga labing maluluyon, sa imong mga kamot, among gitugyan ang kalag sa among igsoon nga si Francisco. Ang mabanaw unta siya sa katapusang adlaw, uban sa tanan nga matay diha kang Kristo. Ginoo sa imong dakong kaluoy, dawata nga among mga pagampo, aron nablian unta magangan sa paraiso alang sa imong sulugon. Sa among bahin mahupay sa bunta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod nga magkayusa kami sa pagsugat kang Kristo. Niadtong adlaw kanu sa magatigong kaming tanan, uban sa Ginoo ug sa among igsuon, hangtod sa kahangturan. Pahulay nga dayon ihatag kaniya o Ginoo. Francisco, tultulan kaunta sa mga anghel ngadto sa paraiso, sugaton kaunta sa mga martir, ug dadon ngadto sa syudad nga balaan, ang bag-o ug tunhayng Jerusalem. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, daduntang kalinaw ni Kristo.
naman siguro si Mr. Arabenwo sa pugot. Kanya sundan po, short message kang sa Kapitan mo. Sa among pag himo sa mga kalambuan sa barangay, ako yung daghan kay magnahimo sa barangay. Usa ng multi-purpose building kanang covered court, kaning tanan nga niya hintuk ani atong panahon na kadto gyud na dako nakatabang si engineer. So akong unang-una para subo sa banay ni nung Pagito, ni nang guming sa pamilya, akong padangat ang akong dako kayong pasubo sa pamilya. Una ako pungihatag ang usa ka dakong pasidungog nga si engineer nakahatag og dakong kalambuan. Usa siya nga hilambigit sa barangay. Nahimo siyang apil sa kasaysayan sa buhay. Bunga sa iyang nahimo nga pag-ugmad sa buhay. Dako siyang kalimutan mahitungod sa buhay. So, engineer, daghan kayong salamat sa imong gihimo ug sa imong pagtabayayon kanako atong panahon na. Dili lang kay diri apil na ang simbahan, may serbisyo siya. So kadtong mga panahon na iyang gihatag ang iyang kinabuhi dito sa buhay. So ako dakong pasalamat ni Nong Pakito ug sa iyang tibuok pamilya. So daghan salamat. Sundan ni Kapitan June Telmo, musunod pud ni ini si Brad Peryong. Akong gihangyo ang pamilya ni engineer nga may mudawat sa Certificate of Recognition in behalf sa dahin sa Barangay Upuoy. Before na ko itunol ang among recognition, tuguti ko ninyo akong basahon. Republic of the Philippines, Province of Bohol, City of Tagbilaran, Barangay Buoy. The 9 Sangguniang Barangay of Buoy present this certificate of recognition to Francisco F. Sinesa for being a lupong tagapamayapa member in the years 1994 to 2002 and one of the member of calendar year 2001 outstanding lupong tagapamayapa of Region 7 for component cities category and national awardee and one of the member of the 4th Sangguniang Barangay Upuoy as Barangay Treasurer in the years 2002 to 2004. His unselfish and dedicated service to the community has been a great part in the efficient and effective amicable settlement of disputes at the barangay level, thereby contributing immeasurable to the promotion of peace and order in the Barangay Buoy. Given this 20th day of June 2024, on the occasion of the necrological and funeral rites of Our Lady of Guadalupe Church, Tomas Kluma Avenue, Barangay Buoy, Tagbilaran City, Bohol. Signed, Punong Barangay, yours truly, Euterio Antelmo Jr., Clement Polinel King, Prodicio Arabijo Jr., Nino Fajardo, Pedro Doroy, Sandros Giovanni Zamora, Rinanti Serecos, Porfirio Caipang, SK Chairman Marcel May V. Adyong, Barangay Secretary Maria Gina B. Estaca, and Barangay Treasurer Rosario R. Sumampo. Okay, dugang saysay sa panahon nga diin kami nakauban ni engineer, ato nga time, nagsugod siya isip lupon member sa panahon ni Kapitan Fabio Atuon. Unya, after sa term ni Kapitan Fabio Atuon, sa term ni Prudencio Arabijo Jr., gikuha siya isip Barangay Treasurer. Unya, after ato, from 2002 at 2002 to 2004, hing resign siya as Barangay Treasurer.
gipasa niya sa among clerk. Unya, atong tanawon ang gihimong barangay justice system sa barangay sa amicable settlement. So milutaw gyud nga ang atong barangay usa siya among kauban nga nagdawat sa award, no, ni atong time dito sa Cebu City. Gani dili pagyudugay usa sa iyang kauban mitaliwan man pud usa sa kali minister lumiliyok usab diri sa barangay niya. Usa sa programa nga gitan-aw ni engineer atong time isip abag pud sa barangay council. Dunay mga programa nga gihimo, initiative niya nga gi-adapt sa barangay aron maka-raise of funds nga ikatabang diri sa atong simbahan. So ang gilantaw ni engineer dili lang para sa iyang kaugalingon kundi para sa gobyerno o para usab sa panimbahan. So ingon ana ang iyang justification nga makita nato nga iyang gibilin din kita atong gisunod ang mga kaayuhan nga iyang gihatag karon ug hangtod na sa kanturon nga kini magpabilin gihapon sa mga katawhan. So daghan kayong salamat ug mayong buntag. Salamat kaayo Kap. Ug atong paminawon karon si Brad Peryong nga nagrepresent sa Parish Pastoral Council sa Buoy karon. Brad. Akong pasubo sa mga kabanayan, kaparentihan, kaigagawan, kagupa, ilabi na sa asawa ni Brad Kito, mga apo, mga anak. Sa dili pa ko mulakbit, say-say sa mga gibuhat ni Engineer Francisco Sinisa, samtang kami gakauban dinhi sa parokya, bisan pa sa wala pa kini maparokya, doon na lang ko'y gamay nga ipambit kaninyo. Ang tao nining kalibutan, mamatay yun, huway mulang tod. Apan dunay tulo ka mga butang sa tao nga atong panaminan. Dunay tao nga badlungon sa katilingban, dunay tao nga regular lang nanimuyo isipyano diha sa katilingban, ug dunay tao sa nga buutan malagaron manggihatagon diha sa katilingban. Kung moabot na ang kamatayon, atong unang pagbatbat mao ang katong tao nga diin badlungon. Kung mamatay na gani na moingon ta, azo ra pong gikuha natong tawhana kay wa toy gipaambit sa ato ang katilingban. Mao dunay kasagaran nga atong ikakomentaryo. Kung mamatay na ang usa kayano, muhatag tag-dyutay mga pag-ampo. Apan kun ang tao usa ka buutan maalagaron, matinabangon, kung mawa na puhaon na sa Ginoo, moingon gyud ta pagkaanugon ni atong tawhana, ilabi na ang kamatayon moabot sa mga disgrasya. Apan si Brad Francisco Engineer Sinisa, usa siya katao nga diin nag-alagad sa katilingbang boyanon sa barangay nga bahin ug sa panimbahan nga bahin. So duha ka bahin ang iyang gipangalagaran. 20 na katuig ang parokya Birhen sa Guadalupe nahimong usa ka parokya. Tungod kay 2024 nahimong parokya ang Birhen sa Guadalupe, Buoy. Si Engineer Sinisa, tungod kung mo-apply ka og parokya, adunay mga ang nga imong pagalakaron aron moabot ka nga ma-full pledge parish. Nagasugod gyud mi og pre-chaplaincy. Chaplaincy, wasay pares hangtod full pledge parish.
tungod kay ang pagpangandam dili lalim kay ang parokya kun kuwang sa pagpangandam dili kuno mulahutay. Mao man pud nay role sa ato ang diocese nga kung ma-apply ka og parokya. Usa si Engineer Sinisa nga haligi nga matukod ang parokya. Tungod kay siya ang pinakaunang PPC Chairman o Parish Pastoral Council Chairman sa pagkahimo nagyong parokya ang Buoy. Ni ako maoy iyahang bise ni atong panahona. Unya tungod kay ni atong mga panahona kining simbahan kining inyong atong himuan sa iyahang halad sa misa usa pa man kini kakapilya isugdan na kini pagbarog tungod kay duna siya kasinatian sa pagka-engineer mo tong siya may napili pagka-PPC. Retire naman siya adto atong akong nakita nga kanang muraog bisan pa sa iyahang pangidaron aktibo pirme siya dinhi tagitini wa pa ni atop nga kining simbahan. Unya tungod siguro sa iyahang pangidaron muraog ma-stress na siya balik-balik dinhi nagpapuli siya pagka PPC chairman. Wa may laing ikapuli kay ako may vice. So ako'y nipuli niya pagka PPC chairman. Niya daghan pa man kayo kuwang ang pagtukod nining simbahan. Wa pa ganin ang kumbento. Nihangyo ko niya nga ato siyang himuon, amo siyang gihimo nga PFC chairman. Parish Finance Council Chairman ang pagpangitag pundo kay galisod nami pundo sa among parokya kay daghan nami kayong utang kay dako kayo ni gasto. Munang sayang pagka PFC Chairman mubaliban unta siya nga Brad tiguwang ako ayaw balibare kay way laing makahimo ana. Ako bitaw imong gipapuli pagka pisiwa ko mobalibad. Mauna nga sa laktod nga pagkaistorya ang iyang lihok sa pagka-PFC chairman, dako siya nahimo. Tanang mga fundraising iyang kuha, iyang gihimo. Usa ni ini ang kadtong di gyud nako higalimtan nga karon hangtod karon among gihimo kining dagan para sa simbahan o edad ko, ihalad ko, saksi ana ang Katilingbang Buoy. Siya ang nagbugna niya na. Munang usato ka paninguhaan namo sa amo ang fundraising. Usahay sa matag Pasko, muuban gihapon to bisag luza na pero muunag uli kay manaygon mi. Dihay panahon nga giabutan mi dinhi ni Bishop Medrosok padong mi mang naygon niingon siya ako may PPC. Piryong, asaman mo, manaygon mi Monsignor kay jamo na mi kwarta. Wa na mi ipanuweldo sa amo mga trabahante. Purot na ang amo ang pamaagi pagpanrising. Amo nang gigamit tanan. Kitistisan mentawon mi sa mong obispo. Ang pagpangawat na lamang Brad Piryong may kuwang ninjo. Bitaw niyor, pero lisod po na. Mauna ang kaagi ni Engineer Sinisa. Wa siya mapulihi isip PFC chairman hangtod nga siya na dyan nidili kay maglisod na siya drive paingon dire niabot na daghan ng sakit nga nitungha siyang kalawasan o nga dili naman pud mi makapugos kay simba ko aron makapahuway na pud siya. Maong nabakante ang PFC na itong mga panahon ni Father Bugtong na. Katong PFC, panahon ni Father Joy Polinar. Pag panahon ni Father Bugtong, ako manggihapoy PPC chairman, nang nikuha na si Father Bugtong o kikahulip ni Engineer Sinisa. Unya, siya, dili na makita na mo musimba kay
masakiton na lagi, tiguang na, dagkan ng pamati. Ni-request siya nga, magpakalawat siya dito sila ha. Munang ako'y ni voluntaryo nga ako'y mo pakalawat nimo, engineer, sa matag Domingo kay aron magkaistorya pud ta. Malipay ang iyang mga anak ug siya ako maobserbahan nga malipay siya kayo kung makadawat sa lawas ni Kristo nga ahong ihatod didto kauban si nangguming. Munang og malangan gani ko og pakalawat niya mo ingon din sa tawgis Brad Peryong tiksi og muanhi ba siya. Munang dili jud na si Piaton mo adto ko niya. Abi ninyo unsay iistorya niya og adto ko didto, Brad, kamusta ang atong simbahan? Kay adtong panahon nagatukod naman Miss Kumbinto wa na siya makaapil. Engko nga hapit na mahuman ang atong kumbinto. Niingon siya, unsay ahong ikatampo? Imong ikatampo is pag-ampo na lang. Dili, muhatag ko gamay, mukuot ko ana ko. Paghuwat lang kay magsulisit minimo. Mujud na iyang ipangamusta na ho kung muadto ko. Unsa na ang kahimtang sa atong simbahan. Murag di siya, mahingawa siya ba nga di siya makasudong o unsa na igiabot. Mao na iyahang pangindahay pagpangalagad kinasing-kasing ligdong ug ano na siya lantip nga pang huna-huna iya yung gigamit diha sa pagpangalagad sa simbahan. Mao nang usa ko nga murag naanogon apan ang kamatayon dili kabalibaran. Nalipay gani ko nga 89 naman dai siya. Kaga natong pagkawala niya gitawgan ko kay dito mo kog Mindanao niingon ang gitawag Brad Peryong wala na si engineer. Iko nga di arab ako sa Mindanao gariyon yun mi pizza 18 pa ko muuli ano sa ilubong ingon siya pizza 18 karon nasarong pizza ha 20 ko nga makaabot pa siguro ko kay 18 mi muuli. Naguol ko kay ag among barko nga pagasakyan naguba. Technical problem mo nang nangita jud mi paagi nga makaabot og tagbilaran kagabi didto nitambong yugo sa katapusang misa week mass didto ni Pader Dinden niya istorya mis yang mga anak. Mo nang nalipay pud sila nga nakaabot ko. Unya akong giingnan sige kay maninguha jud ko nga mutambong sa misa kay bisag di ko pa istoryahon ahong ako'y mubatbat tungod kay way laing nasayod sa gimbuhat yang gipamuhat ako ug akong mga kauban sa PPC. Ang akong mga kauban sa PPC kay nangawa naman pod ako na intaw nabilin. Munang gabi niingon intawon tong akong kauban nga si Sister Ring Madpiryong isaon man ko nga anbot lang Sister Ring kinsa na kay mubatbat taong kaagi og ako na po'y mamatay. Munang panistis ba? No, mamatay man tatanan. Dili man na ikahadlok na ho. So, kamong tanan nasayod og ang tibuok buoy nasayod, katilingban Kristohanon nasayod sa pagkatao ni Engineer Sinisa. Dako kayog ikatabang, gikatabang siya labi na sa pagtukod sa ato ang simbahan. Pagtukod, kapilya raman ni sa una gamay ra kayo wa hibaw nga inini na kadaka almost 17,000 kining among simbahan ang among kumbinto almost 17 million asa man may wa tungod sa paningkamot ni Engineer Sinisa nga mga fundraising wa jud mi nga gikabsan og pundon kautang-utang mis tindahan apan mabayran ra mo na ang among kaagi sa pagpangalagad. O sa katapusan, ang ako lang ikapabaw ni mo engineer sa imong pagpanaw. Ang ako lang personal nga mapag-ampo. Among iampo ang imuhang kalag. Kay nasayod mi nga kamirang mga buhi ang makatabang sa pagpahilangit o pag-adto diha sa lawak nga gisaad giandam alang kanimo
sa gingharian sa langit. Munang amo kang iampo, kung anaa ka na sa sabakan sa amahan, iampo usab kami, og unta. Muhatag kag mga panginada o mga damgo ba o mga pangindahay nga moingon unta, dali na mo kay nindot di ay puy-an dire sa gingharian sa langit. Munay apan misteryo ang kamatayon, di mahibawan, o ang mga panghitabo dili matag-an. Muna ang pag-ampo laman sa katapusan, ang Ginoo mingon diha sa basahaw ni Sirach, pagmanggihatagon sa mga buhi, apan ayaw kalimti ang paghandom sa mga patay. So hangtod sa hangtod, dili nato kalimtan ang atong igsuon nga Engineer Sinisa nga mibulag na nato niuna kanato dinhi ning kinabuhing makalibutannon. Daghang salamat ug mayong buntag kanatong tanan. In March of 2020, during the start of the COVID-19 pandemic, I was assigned to help take care of my lolo. I was assigned to help take care of him, to make sure that he was safe and healthy. And over the next 3 to 4 years, I helped in changing his diapers, his bed sheets, his bed pads, giving him baths, cleaning his face, and keeping him company while he slept. I did these things because I loved him, and because I knew he loved me, and because he showed that love in every way possible, and I know that he did the same for all of us. I remember when I was in elementary that I had been bullied, and while crying on the steps of the school, I received a text from him saying that everything will be fine, Dong. We love you and we will always be here for you. I never really felt alone after that. I always felt truly loved and safe and protected whenever I was in his presence. I remember during a family dispute, someone suggested to him, Paquito, why don't you just wall that area off so that we don't have to deal with them anymore? My lolo said, Dong, I do not want to build walls. I would rather build bridges. He was always a good peacemaker, a hard worker, a good husband, and an honest man. He helped build this church, build roads, communities, bridges, and he helped build this family who I'm standing in front of now. He is my inspiration, and so when I told him I would want to be a civil engineer like him, he was absolutely devastated because he wanted me to become a doctor. Because he didn't want me to experience the struggles that he went through. He truly was a selfless and loving man. But I wanted to be like him. I wanted to struggle like him. I wanted to be a hard worker like him. And in his final moments, I promised to him that I would, na magtinarong jud ko, that I would be like him, a peacemaker, a hard worker, a family man, and an honest man. So good morning, family, relatives, and loved ones gathered here today. So firstly, I would like to introduce myself before saying a few words. I am Kay, the lone granddaughter of my Lolo Quito and the daughter of his eldest son, Bong. I would like to express how much Lolo meant to me, as he was one of the people who has inspired me to be the best I could be without forgetting one thing, which was being kind. My Lolo was a great storyteller.
I remember him telling me stories about the war and how scared he was even till his last breath because of the traumatic events. As his audience, you would see the emotion in his eyes and the tears that fall, and together with his moving and emotional experience, the audience's tears fall as well, mine included. I also remember Lolo telling me about his childhood and how they would play outside until their backs hurt and they needed something to quench their thirst on, so they had to go home. And through that, I realized the huge gap between our generation, but it made me happy to know that he was once a child and that in those moments, he was happy. I also remember the stories he told me that contained the sacrifices he made for our family, which made me appreciate him even more, and through that, grateful that he was able to mold my father into being a great father. Lolo was a soft-spoken and kind-hearted individual. Soft-spoken in a way where I have never seen him raise his voice at me, nor get full-blown angry at me whenever I did something wrong. He was always calm and collected, and he was also kind-hearted, always being the person to open our family's doors whenever someone needed a place to stay or help in general. He would always help them no matter the circumstance, and he was genuine and loving, always telling our family that he loves us when we are at home, whenever we visit, and when we bid each other goodbye. My Lolo was the standard, and he still is. He also never failed to make me feel special. As someone who only goes to Tagbilaran during my school breaks, I always feared that my bond with Lolo wouldn't be enough. I only get to visit him and Lola during Christmas and summer breaks, but he never made me feel like it was lacking. I remember during the pandemic, he would always smile whenever he would see me on screen, and he would talk to me and ask me how I was and my plans for the future. I would also ask him how he was feeling, and that conversation progresses every single time. When it came to things that I shared with him, such as my academic performances, awards, and school in general, he would always say that he was proud of me and padayon. Not only that, he would always have the biggest smile. He was a man of a few words, but his actions were already enough to make you feel whole. Whenever Papa comes home to Bohol, but I am in school, he would always tell me that Lolo asked him where I was or how I was doing, and that when I am coming back to visit so that he can anticipate my presence. It showed that in the littlest of things, you could feel the love he gave. And I have never felt like I was not loved by him up till now. I still feel his love surrounding all corners of the house. Whenever I came to Bohol and saw Lolo, he would always have this smile plastered. It was the biggest smile, and it was for sure something I will miss because of how it showed genuine happiness. And I loved his smile because it didn't only show that he was happy, but it also showed how eager he was to see you and how much he loved you. In short, Lolo Quito was love personified, and I loved him so much. As I bid my final farewell today, I would want to recall the lessons that Lolo taught me from his acts, stories, and his love, and to continue his legacy of love, compassion, and strength. Though his physical presence is no longer with us, his spirit lives on through the way we treat one another and the love that we share. Thank you. Kadtong wala makaila, ako si Gingging or Gladys, ikaduhang anak ni Papa Quito nga maguming. When I was younger, in my teens, I had a vague feeling of being fortunate to have a father like I did, who was very open. Pasagdan rami unsay gusto na mga kurso sa college. So sa karon pa ng language, cool kaayo si Papa. But at the same time, he would inculcate in us the value of hard work. I remember nga iyang paulion jud ang helper kung ting bakasyon na namo. Growing up into a young adult, I began to see what an enigma Papa was. Makatinga nga nganong coming from a family of 10 siblings and taga Inabanga pa jud.
Di ba gibantog man ang taga Inabanga. Peace mga tiya. Nga mga isog jud ang taga Inabanga. Pero sa among nakita, wa jud maharden si Papa sa kalisod or sa culture sa lugar. Kay he's a very gentle person ug ang iya pong mga igsuon maayo kaayo nga mo dili lang mo istorya pero makig-deal with other people. Ug natinga ko nga gentle siya but he is also very strong and firm. Ug sa nagkatiguang nako ang akong mabati gyud nga it's the kanang pagkakalma ni Papa gikan gyud na siya because deep inside he's a man of deep faith. Kadtong daghan na kay siyang sakit, grabe ang iyang giantos nga muhilom ra in town siya. Bisag itusok-tusok na siya. Kay bawo ko nga taas iyang tolerance for pain, but having done that for more than 4 years, it reminded me of a prayer na iyang na-memorize sukad pa sa estudyante pa siya sa CIT in the 1950s. Na siya prayer nga kanunay gyud niya iampo. Unya siya ug kaming tanan sa pamilya naka-feel gyud ug unsa ka bug-at di ay ang kanang suffering nga naay meaning kay kung i-lift up nato sa Ginoo. And I'd like to share this because this will help us, hoping that this will help us sa ato pong mga pag-antos sa kinabuhi. Mao ni ang pag-ampo. Grant, Lord, that I may see you in all things, in good and in ill health, in joy as in sorrow, in the thorn as in the rose. Grant that I may see the value of suffering, how it tries my virtues, how it molds my character, how it checks the fire of temptation, how it makes me conscious of my weakness, how it leads me to eternal life. Amen. Ug dinha sa mga pag-ampo ni Papa, sa kinaunahan gyud magpasalamat ko sa Ginoo. I am in awe that kami nga mga pamilya niya, we have been given front row seats and to be up close sa usa ka tawo nga lawom kaayo ang pagtuo. We will always cherish that. Salamat sa Ginoo sa iyang peaceful nga kamatayon. Magpasalamat pud mi sa parokya sa Our Lady of Guadalupe kay sa dugay nga panahon maghatod gyud og kalawat sama sa giingon ni Brad Peryong ganina mga more than 5 years. Kada Domingo, di gyud mo palta naa si Brad Peryong, unya recently si Brad Peryong, si Ma'am Gloria, unya recently si Romy og si Nessie nga kauban gyud na mo sa cluster, unya murag spiritual mga igsuon na namo kay kauban pa mi sa Flores sa una niya karon sila na intawid hatod og kalawat ni Papa, ni Mama ug ni Chanadi. Salamat kaayo. Si Father Econ nga kadaghan in town nakahilog ni Papa ug sa tanang staff diri sa parokya kay gi-extend gud nila tanang tabang and enjoy gud kay si Papa kanunay og balita about sa simbahan. Dako kay migpasalamat nga ning sugot ning nga gi-grace gi-honor ni Bishop Abet with his presence ang kaning atong celebration karon. Si Bishop Abet idol sa akong mama kay kada adlaw gyud na siya magtan-aw sa online and mao gihangyo dayon ni Mama. Ug daghan kayong salamat nga
sa grasya sa Ginoo, classmate sila ni sa akong igsuon. Salamat kay Bishop Abet ug sa 5 ka pari nga ning con-celebrate karon. This means a lot to us. Magpasalamat pud mi sa choirs, duha atong choir karon, ang Baisu Choral, kauban ni Francis sa Bohol Island State University. Daghan kayong salamat. Ug ang resident nato nga choir diri sa Buoy, ang Mary Servant Choir. Daghan kayong salamat. Magpasalamat pud mi sa tanang mga caregivers ni Papa. Naa sila dinhi karon, tanan nga mga kauban namo sa balay, tanan niya nga mga doctors, nurses, medtechs, tanan nga therapists nga nagsige intaw bisita sa balay or nagka-serve niya sa hospital. Daghan kayong salamat sa inyong dedication ug care. Magpasalamat kog dako sa tanang mga pamilya, dako kayo mga pamilya. Karon gahapon ug even in the last few days, daghan kaayong nang biyahe nga nagikan sa lain-laing lugar para maka-join nato. Karon ug even in the past days nga mga misa, ang Sinisa family nga dako kaayo sa Inabanga, sa Clarin, sa Tubigon, naagyud kanunay, labi na ang iyang mga igsuon, dako kaayo kay magsigig itog kamingaw si Papa nila. Daghan kayong salamat sa kanunay nga pagbisita. Ug ang Falcon family, thank you kaayo nga uban gid sila kanunay. Si Father Bing Hussein naaunta siya karon kay mao ginay pinaka kanunay nga partner ni Papa kay igagaw igtagsa, pero nalay sakit sa tuhod, but nakamisa na pud siya. Ug ang salamat kaayo tibuok Falcon family. Ug ang dako pud kay magpasalamat sa Soria family nga wa nagyoy di na kamo ingon nga pag umangkon sila nga direct ni Papa, nga pag umangkon ni Mama among mga igagaw from the mother side, pero grabe kay nalakapinangga si Papa. Daghan kaayong salamat ninyo mga igagaw namo. Dako pud kay magpasalamat sa iyang mga amigo sa trabaho, sa PEO, sa Provincial Engineers Office, ang iyang mga barkada, silang Sir Bob, silang Nong Roger, Nong Edwin, ug silang daghan kaayo nga mga engineers nga adto in town. Ug kanunay sila nakabisita sila sa hospital. Before the pandemic, mga magbaraha sila kanunay, pero sige gapon sila istoryahay o bisitahay bisan pagka week na sila. Salamat kayo ninyo mga manong ug manang. Daghan kayong salamat. Thank you for honoring our Father in life and in death. Ug sa para ni Papa, kanunay gyud na siya nga among iabiba kay he's a very grateful person. Bisag naglisod na siya, unya kuhaan na mo BP. Moingon jud akong sister, congrats pa kay okay imong BP. Okay imong blood test pa. Or ning ingon ang doktor nga okay ta pa makauli ta gikan sa hospital. Pero sa katapusan niyo nagyud siya nga di na siya magpa-hospital, and that was the best blessing kay naka-surround mi niya in prayer and with all our love. That was a very good send-off. So I tell him now, congrats pa. You fought a good fight. You have finished the race. Salamat kayo sa Ginoo sa paghatag namo sa gasa sa usa ka amahan pareha ni Papa. Salamat kayo kaninyong tanan sa pakigduyog namo ug sa pag-honor ni Papa in life and in death. God bless us all. Daghang salamat.